Isang magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayong muli ng Panginoong Hesus. Ating puntunghayan ang salita ng Diyos sa ikalawang sulat ni Juan, verses 7 hanggang 11 po. Basahin ko po muna sa English. I say this because many deceivers who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist. Watch out that you do not lose what we have worked for, but that you may be rewarded fully. Anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God, and whoever continues in the teaching has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not take them into your house or welcome them. Anyone who welcomes them shares in their wicked work. Basahin po natin sa Tagalog. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao. Ang gayong mga tao ay mandaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito ay hindi pinapananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita sa atin sa umagang ito. Mag-ingat sa mga mandaraya. Ito po ay hindi mandaraya sa ano pa mang bagay, kundi mandaraya patungkol sa pananampalataya. Sapagkat sila ay may dalang ibang turo na tayo ay pinag-iingat. Hindi lamang po ito nagaganap ngayon, kundi kahit noong panahon nila ay nagaganap na ang mga ganitong bagay. Marami ang dumarating, pumupunta sa iba't ibang lugar na nagpapahayag ng ibang turo kaysa sa tinuturo ng Panginoong Hesus. At tayo po ay pinag-iingat. Una po, ang una niyang sinasabi ay mag-ingat sa mga deceiver na to. Ano po ang kanilang itinuturo o paano nila nililinlang ang mga tao? Sila po, sabi rito, hindi nila tinanggap na si Jesus ay naparito bilang isang tao. Ibig sabihin po, si Jesus ay hindi nila tinanggap na siya ay nagkatawang tao. Ano po ibig sabihin na come in the flesh or nagkatawang tao? Ibig sabihin, siya po ay nagmula o siya ay Diyos na nagkatawang tao. Tapos po, hindi nila tinatanggap na si Jesus ay nagkatawang tao o hindi sila naniniwala sa ganitong katauhan ng Panginoong Jesus. Dahil po, kapag hindi mo tinanggap na si Jesus ay naging tao, parang hindi mo na rin po kinilala ang kaligtasan na iginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Parang hindi mo pinaniwalaan na si Jesus ay nagdusa, si Jesus ay nahirapan, si Jesus ay nasaktan, doon sa lahat ng kanyang ginawa, doon sa krus ng Kalbaryo. Kapag hindi mo tinanggap na si Jesus ay nagkatawang tao o naging taong tulad natin, sinasabi natin na hindi niya naunawaan ang ating buhay o hindi niya naintindihan ang pagiging isang tao. Dahil sasabihin nyo, nung nandito naman siya sa lupa, siya ay isang Diyos. Opo, dala-dala po ni Jesus ang katangian ng pagiging isang Diyos, ngunit siya ay nagpakababa, hinubad niya ang pagka-Diyos, at siya po ay nagpakababa bilang isang tao. Ang kanya pong kapangyarihan, ang kanya pong ginagawa habang siya ay nandito sa lupa, lahat po ito ay mula sa Ama. Dahil po siya ay nagpailalim sa kapangyarihan ng Ama.
bilang upang ganapin ang isang pagiging tunay na tao para ibigay sa atin ang kaligtasan. Ito rin ay hindi pagkilala na siya ay Diyos na nanaog upang mamuhay sa sangkatauhan upang ganapin ang kaligtasan natin. Para bang pag sinabi mo na si Jesus ay hindi nagkatawang tao, siya ay hindi Diyos na bumaba upang tayo ay iligtas. Marami ang nagtuturo na si Jesus ay tao lamang. Basta dun sa point na tao lamang na siya ay tunay na tao lamang. At hindi sila naniniwala na siya ay Diyos. Ito naman po ay isang maliring katuruan na pinag-iingat tayo. Kasi po, si Jesus po ay tunay na Diyos at tunay ding taong totoo. Sapagkat kailangan niya ang ganitong katauhan upang maging tunay na maging tagapamagitan natin. Siya, ang tao ay nagkasala sa Diyos. Kailangan sa Diyos din tayo magbayad. Isang taong matuwid na pwedeng magbayad ng kasalanan sa Panginoon at lumapit sa Diyos. Walang tao na ganun Si Jesucristo lamang. Kaya nga po kailangan siyang magkatawang tao upang merong isang tao na hindi nagkasala na siyang mag-alay ng buhay para sa ating lahat. Si Jesus Christ po ay nagkatawang tao upang sa ating kaligtasan. Iyon po ang objective iyon po ang layunin. Sabi nga, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos na isinugo niya, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Itong bugtong na anak na ito ay si Jesucristo na isinilang ni Birheng Maria sa pamamagitan lalang ng Espiritu Santo. At si Jesus na ito na isinilang bilang isang tao, siya ay nagpakasakit, siya ay namatay, siya ay nagdusa para sa atin upang tayo ay bigyan ng kaligtasan. Ano pa po ang sinasabi ni Juan? Sabi po, kailangang manatili tayo sa katotohanang itinuturo sa atin ni Kristo. Walang ibang katotohanan na dapat tayong tanggapin kundi yung itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus. Marami ang magtuturo ng ibang katuruan, ngunit isa lamang ang katuruan na dapat nating pakinggan kundi kung ano ang tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po ang kaganapan ng lahat. He is the fulfillment of the law. He is the fulfillment of the prophet. Lahat po ng kautusan, lahat po ng inihula, lahat po ay nagkaroon ng kaganapan sa katauhan ng Panginoong Hesus. Siya lamang po. At sabi nga dito ni Juan, mag-ingat kayo na huwag mawala ang inyong pinagpaguran o yung mga natutunan ninyo, yung mga itinuro na sa kanila ng mga alagad. Panghawakan ninyo to at huwag na kayong kumuha pa ng ibang katuruan. Ang sabi nga po dito, manatili sa turo ni Kristo at huwag nang makinig pa sa ibang turo na darating. Sabi nga po dito, ang sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin. Huwag tanggapin ang mga nagtuturo ng ibang katuruan. Minsan po, kakatok sila sa mga pintuan ninyo, magsasabi na kami ay mga alagad ni Kristo, kami ay nagtuturo patungkol kay Kristo. Pero kilala mo ang mga taong ito na hindi sila tunay na naniniwala kay Kristo. Ginagamit lamang nila ang pangalan ng Panginoong Hesus upang yung mga tao ay madaling mapunta sa pagtuturo nila. Sa una, gagamitin nila ang pangalan ng Panginoong Hesus, ngunit sa kalaunan, meron silang ibang itinuturo. Marami po na naniniwala na ang Panginoong Hesus ay hindi maliit lamang na Diyos, kulang sa kapangyarihan. Hindi po iyon ang katotohanan na itinuturo ng Biblia. Kaya nga po, tayo po ay manatili kung sino yung Kristo na itinuturo ng Bible. The Christ that is being taught by the Bible. The Christ that is being preached by the apostles. Si Jesucristo na ipinangaral ng mga alagad, si Jesucristo na
pinangaral ng mga apostoles, yun po ang Kristo na ating dapat panampalatayanan. Sino po ang Kristong ito? Siya po ay ikalawang persona ng Diyos na sinilang ni Birhen Maria, lalang ng Espiritu Santo. Siya po ang pinagpakasakit ni Poncio Pilato, nagdusa, ipinako sa krus, namatay para sa kaligtasan ng bawat isa, ngunit muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Ang Kristong ito na ipinapangaral ng mga alagad, ito po ang Kristo na ating dapat panampalatayanan, ang bugtong na anak ng Diyos. Siya ang nag-alay ng buhay para sa iyo. Wala na po mong ibang Kristo na darating. Sabi nga po, maraming tao na tayo ay lilinlangin. Paano po tayo hindi malilinlang? Kailangan po alam natin ang nakasulat sa banal na kasulatan. Alam po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Opo, gagamit din po sila ng mga Biblia. Pero ang salita ng Diyos po, ang siya po nating panghawakan na magtuturo sa atin ng tunay na katotohanan. Nawa, liwanagan tayo ng Panginoon sa gabay ng Kanyang Espiritu Santo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, tulungan mo nga po kami na makilala namin ang tunay na Hesukristo na iyong ipinapangaral, na iyong itinuro dito sa iyong salita, Panginoon. Panginoon, siya na nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya na nabuhay na mag-uli. Siya na muling babalik upang hatulan ang lahat ng taong nanampalataya at di nanampalataya sa Kanya. Panginoong Diyos, tulungan mo po ang bawat isa, na kami ay hindi malinlang ng mga palsong propeta, Panginoon, kundi kami po ay manghawakan sa iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo po kami na ang mga salita mo ang siyang magambay namin, ang salita mo ang katotohanan. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa atin sa Daily Walking with Jesus.